Kiss na lang? Grabe. Grabe naman yun, ma'am. Yan, so... Pasok. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, may nangyari pala kahapon kay Sir Alden ha. Nakahawak sa kanyang heart kasi sobrang na siguro na fatigue mga kasombreros, takbo, workout, no? Ang dami niyang kumbaga pa physical activities mga kasombreros. Tapos napahawak sa kanyang puso, tas tinawag ng mga tao, bouncer. So nisip ko sana medic, no, ang tinawag mga kasos. Pero yun, no, si Sir Alden kahit na ganyan ang nangyayari sa kanya, pag tinatawag siya na congrats, ganon, nagde-thank you pa rin siya mga kasombreros. So very kumbaga pa yung activities kasi na ginagawa ni Sir Alden talagang kailangan mo ng napakalakas na stamina. Siguro sobra na, no, kasi 16 kilometer yung kanyang tinakbo. Prior to that, diba, alam natin na grabe yung kanyang workout everyday, mga kasombreros, kung kaya siguro na sobrahan ng ano na. Pero okay naman si Sir Alden, no. Thank God kasi wala naman nangyari sa kanya mga kasombreros. Siguro nasobrahan lang talaga siya ng physical activities mga kasi sobrang aga nun, di ba? And then ito, ang kulit nito kahapon mga kasombreros kasi si Sir Alden mag-explain siya, tapos yung isang fan ay kiss na lang daw yung kapalit. Kasi yung medal na mga finisher parang ganun mga kasombreros, parang gusto niya worth it ba? So ganun ang ginawa niya, umorder siya ng mga medals sa China pa talaga kukunin mga kasombreros or manggagaling, kung kaya medyo na late daw, no, nung time na nagsasalita siya. Pero yun nga, kung may habol ay may habol niya mga kasombreros. Sabi ng isa, kiss na lang daw. Sabi niya, kiss na, grabe naman yan. So yun, so sobrang kulit ng mga kasombreros. Pero grabe, no, sa China pa talaga in order yung medals sa mga kasombreros. Sobrang nakakagulat mga kasombreros. And then ito, si Ma'am Julia Montes, no, spotted, no, grabe na mahigpit ng yakap nito ni Pops Alden kay Julia. Parang ayaw na. So grabe naman kasi parang si Ma'am Julia after ng or parang before niya magtakbo ay tumulong siya, no, very supportive nito si Ma'am Julia mga kasombreros na bago siya nagtakbo ay nag-assist siya muna, no, ng mga pagkain. Parang normal na tao, no, parang normal na kaibigan mo na, so parang sobrang bait nito ni Ma'am Julia Montes mga kasombreros. So bago siya parang may apron pa nga siya, no, mga kasombreros. So yun, no, parang naano ako dito, sobrang yakap ni Pops Alden kay Julia Montes mga kasombreros. So yun, maraming tatanong kung saan si Ma'am Catherine. Alam niyo na mga kasombreros ang sagot dyan, kasi iniiwasan talaga nila yung baka dudumugin ng tao, i-issue-issuehan na naman. So let's keep them in private, no, na communication mga kasombreros. Pero isipin natin na talagang may niluluto, no, ang management para po sa kanila. Hindi ngayon, kasi syempre ready yan lahat mga kasombreros, pero meron yan mga kasombreros. And then ito, si Daddy Bay, no, sobrang supportive din pala kay Alden kasi tumakbo rin pala siya. Sabi niya, kaya parang binibigyan naman tuhod niya. So kasi may edad na rin si Daddy Bay. So 3 days and 2 nights daw, sabi niya, parang ganun. Supportive, no, na dati mga kasombreros. Dito natin nakita yung father and son na support system, kasi sa pagpipiloto nandun rin si Daddy Bay mga kasombreros. And Papa Daddy Bay, si Alden ay parang pinufulfill nilang yung kanyang pangako kay Sir Alden mga kasombreros. So or yung pangako niya Sir Alden kay din, na pareho sila na kumbaga pa may word of honor mga kasombreros. And then ito, nakakatuwa ito mga kasombreros, no, kasi si Kuya Kim, siya pala yung nag-lead ng prayer, no, sa Lights Camera Run kahapon, kasama sina Sir Dingdong Dantes bago magsimula. So knowing si Sir Kuya Kim Atienza ay Christian din po mga kasombreros, no, nakakatuwa lang. Niisip ko rin kasi tumatakbo siya dati pa, diba? So niisip ko na magkakasama talaga sila ni Sir Alden, kasi ngayon nga nahilig na si
box office king sa pagiging athletic mga kasombreros ay yun po no, magkakasama sila mga kasombreros. And then yung syempre yung Freeze na Ice 2 mga kasombreros ay Mr. Freeze ay supportive din no sa kay Sir Alden. Talagang nag-supply sila ng maraming yelo at saka malamig na tubig siguro doon sa may kumaga pa sa fun run kahapon no, kasama nga dito si Mr. Freeze Ice King na may-ari no, na kumaga pa support talaga sa run for a cause ni Sir Alden mga kasombreros. And then ito yung yung sa BDO Sports Fest na magkasama pala sina Sir Alden at saka si Bel no. Parang sila yung dalawang pinaka main na mukha ng BDO mga kasombreros kasi sports fest ito na ginawa sa Mawa Arena. Nakala ko sa isang barangay lang or sa isang sa isang public na lugar. So sa Mawa Arena pala talaga ito mga kasombreros. Daming ganap ni Pops Alden talaga. So sina Dennis Trillo no, nag-support din dito mga kasombreros kahapon. Si Ma'am Janeline Mercado of course, andun din po. Tapos ito na sobrang kulit ng mga kasombreros na share ko lang po itong kakulitan. Si Small Laudy no, sobrang yaman ito mga kasombreros na content creator at saka businesswoman at sobrang humble at sobrang bait. Marami siyang katulad. Si Lot pala yung parating hinahanap ni Alden. Isa pala sa mga kasambahay ni Mama Small Laudy. Ni Alden si Small Laudy, hinanap niya ulit si Lot mga kasombreros. Yung mas sinanap pa ni Alden si Lot kaysa kay Tita Small Laudy. So parang ito yata yung time na na nasa BDO Sports Fest no, si Sir Alden mga kasombreros na yun nga, kasama si Ma'am Bel Mariano. And then ito si Ma'am Catherine naman ay sobrang kulit ito mga kasombreros kasi itong isang grupo ng contestants sa Pilipinas Got Talent, yung Hingoog Pride mga kasombreros. Sobrang lupit nito. 4 na oras yata ang biyahe mula dito sa amin kasi malapit sa Butuan itong Hingoog Pride na taga Misamis mga kasombreros. So sobrang kasi yung ginawa nila tinikling pero level up tapos hinaluan ng modern dance mga kasombreros na yung kanta ni Apple the App no bebo parang ganun mga kasombreros no. Tapos ang kulit no kasi yung pinaka last ay nag-blindfold pa yung dalawang dancers ng tinikling no. Tapos sobrang lupit kasi niikot-ikot pa nila yung kawayan tapos hindi sila naiipit mga kasombreros. Ang grabing practice nito no. Sa likod ng magandang performance ay yung hindi at ang intense ng practice nito mga kasombreros. So good job sa kanila at naiyak nga yung coach dito mga kasombreros. So sobrang lupit no ng kanilang ginawa mga kasombreros and bringing Filipino pride talaga no. So yun po. So 4 na yeses ang nakuha ng Hingoog Pride mga kasombreros. Alright, so lang po sa ating Kathleen items sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasombreros, ang title natin, Walang Magyayabang. Unang Samuel 2 verse 3, Talk no more so very proudly, let no arrogance come from your mouth, for the Lord is the God of knowledge and by Him actions are weighed. Sa Tagalog po, walang sinumang makapagyayabang dahil alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay at hinahatulan niya ang mga gawa ng tao. So ang book of 1 Samuel mga kasombreros ay isinulat po no ni Propetang Samuel na he played a very crucial and vital role sa transition from era of judges to the establishment of the monarchy in ancient Israel. Kasi nung bago dumating si Prophet Samuel mga kasombreros ay mga judges no or mga hukom muna ang naging leaders at namuno sa bansang Israel. So wala pa silang leader or presidente for example or walang hari at saka reyna mga kasombreros ang namuno sa bansang Israel. So ito na yung time nung dumating si Prophet Samuel ay humiling nagmamakaawa at nagsusumamo na ang mga Israelita na magkaroon sila ng hari o ng presidente or
magli-lead sa kanila mga kasembreros. And dito po ay na-witness natin yung early life ni Samuel bago siya tinawag mga kasembreros sa chapter na ito. Kung mapa-contrast, no, magkaiba kasi sila sa ugali ni paring Eli mga kasembreros, at saka yung mga anak ni Eli na mga corrupt, no, mga mga tampalasan. Wala silang takot sa Diyos mga kasembreros, na kahit na yung mga iniaalay para sa Panginoon at saka offerings mga kasembreros ay ninanakaw pa nila. Ang chapter na ito ay nagsisimula by introducing us to Hannah. So ang verse na ito mga kasembreros, yung 1 Samuel chapter 2 verse 3 ay panalangin, no, at saka winika ni Hannah. So Samuel or Hannah's heartfelt prayer and subsequent dedication of Samuel to the Lord's service foreshadow the pivotal role he will play in the coming events. So ang eksena kasi si Hannah na ito ay baog, no, hindi po siya makapanganak, although siya po ay legal wife. Hindi po siya makaanak mga kasembreros. That is why ay ininsulto siya parati nung kabit, no. Tapos pero ang ginawa niya dito mga kasembreros ay hindi siya tumigil na manalangin. Parati siyang pupunta sa templo, sa simbahan ng Panginoon, and doon po siya nananalangin. So ang verse na ito ay warning ni Hannah para sa mga taong nagyayabang. Sa present natin na panahon, no, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa social media, sa trabaho, or kahit saan mga kasembreros, walang lugar dapat ang pagyayabang mga kasembreros. So kung meron man tayong pagyabang, iyon ay ang finished work ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So nag-warn dito si Hannah about pride and arrogance, and emphasizing the omniscience and judgment of God mga kasembreros. So sinasabi niya dito na ang lahat ng gawa ng tao ay may hatol, no, merong kabayaran at merong evaluation. Merong kumbaga tinitimbang at saka hatulan ng Panginoon ang bawat gawa ng tao, mabuti man ito o masama. So lalong-lalo na po yung mga mayayabang mga kasembreros, talagang galit na galit ang Diyos mga kasembreros. So ang verse na ito, this serves as a caution for individuals to remain humble and reliant on God's wisdom and discernment, rather than relying on their own understanding or strengths. So reminder ito sa atin mga kasembreros na mag-rely tayo sa Panginoon, at saka manatili tayong humble, manatili tayong mapagpakumbaba mga kasembreros sa lahat ng panahon, kasi yun ang gusto at saka nakaka-please sa harapan ng ating Panginoon mga kasembreros. At mag-rely, no, dumepende tayo sa understanding, sa kalakasan ng Panginoon, para yung glory, yung pasasalamat ay sa Kanya pa rin. Ang mga mayabang kasi ay iniisip nila na dahil sa ginawa nila, dahil lang sa sarili ng lakas, sa sarili ng talino, sa sarili nilang skill, sa sarili ng talent, no, ang iniisip nila, dun lahat ng gagaling sa kanila. Yung achievements nila, yung accomplishments nila, kung kaya yung papuri, yung pasasalamat, yung pagkadakila mga kasembreros ay sa sarili pa rin nila napupunta at hindi sa Diyos. So ito po yung kaibahan ng mapagpakumbaba, kasi ang mapagpakumbaba ay binibigay ang pasasalamat, ang papuri at pagsamba sa Panginoon rather than themselves. The verse reinforces the biblical principle that God opposes the proud but gives grace to the humble. Remember James chapter 4 verse 6, nag-highlight ito ng kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba ng tao, no matter and whatever achievements you may have mga kasembreros. Itinataas niya yung mga timawa, no, yung mga ulila, yung mga pobre, no, yung mga mahihirap mga kasembreros, na mula tayo lahat sa alikabok, lahat tayo sa ay galing sa clay, sa mud mga kasembreros, and ang sasabi niya dito, walang dapat na ipagmayabang ang tao, because tayo mismo na mga tao ay nilikha ng Diyos. So wala tayong dapat ipagmayabang, kundi ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So kapag tama kasi yung ating mindset, no, yung nakatuon yung ating mindset na yung aking kalakasan, yung aking talino, yung aking skill, yung aking talent, yung aking lakas, lahat ito nagmumula sa Panginoon. So whatever accomplishment, whatever achievement, whatever success that dumadating sa ating buhay, ay papurihan natin ang Diyos, because we acknowledge that God is the source of everything that we have.
So ganun po siya mga kasambreros. Siguro lang proper mindset and talagang baguhin yung ating isip mga kasambreros, na everything that we have, every good gift comes from above mga kasambreros. That is why pride, arrogance have no room sa ating mga buhay. Yun po yung ating application mga kasambreros. Alright, sila po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po. I love you all.